Renato Barjas' Children's Stories, as told by Daniel Tayona and Gigo Alampay. Ang bulag na mag-aawit. Dati akong kumakanta sa harap ng simbahan. Pero mga lumang tugtugin lang ang gusto ni Father Ben. Alam mo na, yung mga di mo na naririnig ngayon sa radyo. Di rin gusto ni Kuya Benji, ang organista, na nandun ako tuwing linggo. Kundi raw ako sasali sa koro, humanap raw ako ng ibang lugar na mapagkakantahan. Kaya naman, lumipat ako rito sa palengke. Mas maraming tao ang dumaraan at mas napupuno ang aking lata. May perang papel pa. May libreng kape pa ako kay Aling Maming. Ang pagkanta ko raw ang nagpapasaya ng kanyang umaga. Gloriang Kalakal. Sabi ni nanay, isama ko daw ang 4 kong nakababatang kapatid sa pagkakalakal sa basurang nilalabas ng mga tao sa tabi ng kalsada. Okay naman sa akin, napapadali nila ang trabaho ko. Naturuan ko na rin silang abangan ang mga binabasurang electronics. Mas mataas kasi ang bili ng junk shop sa alambreng tanso. May 3 pa akong kapatid na babae. May tumutulong kay nanay sa paglalabada at yung sumunod sa akin ang nag-aalaga sa bunso namin. Walang naiiwan sa bahay tuwing araw. Sakaling umuwi na namang lasing si tatay. Ang prinsesang epileptic. Naglalaro kami dati ng anak ng kapitbahay. Pero mula nang inuwi ako ni Mami galing sa ospital, di na ako nakikipaglaro kahit kanino. Mabuti pa raw na maglagi ako sa bahay para matutukan niya ako tuwing sumasapit ang dilim sa akin. Di naman ako takot sa tuwing dumarating ito. Pero ayaw ko talaga itong dumarating. Nangihina ako at nanlalata. 1 taon na mula nang sinapitan ako ng dilim. Pero hindi pa rin ako lumalabas. Ayokong lumabas. Natatakot ako na baka pagtawanan lang ako ng mga ibang bata kung malaman nila itong sakit ko. Batang isda. Sabi ni Papa, lumaki siya sa isang isla sa Sulu. Galing raw kami sa pamilya ng mga maninisid sa dagat. Kaya nang malipat kami sa Cavite at malaki na ako, tinuruan niya akong lumangoy at pigilan ang paghinga ko sa ilalim ng tubig. Ngayon, tinawag ako ng mga kaklase ko na batang isda dahil kaya kong manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal sa kahit sino sa kanila. Ako si Superman. Parehong nagtatrabaho sa ibang bansa sina Mama at Papa. Pinapadala nila ang lahat ng aking gusto. Ipinagbabaon ako ni Lola ng hotdog, cake at soft drinks sa eskwela. Dinadala ko rin ang mga laruan ko at tuwing recess, pinaglalaroan ko ang mga ito. Pero ayaw kong ginagalaw ng ibang bata ang mga laruan ko. Tuwing sinusundo ako ni Lola sa eskwelahan, bitbit niya ang lahat ng gamit ko. At pagdating sa bahay, naglalaro ako sa PlayStation at tinatalo ko ang lahat ng kaaway ko. Ang sarap maging tulad ni Superman. Pero minsan, naiisip ko ring masaya sana kung may kapatid din akong makakalaro. Si Reagan, ang honor student. Ipinangalan ako
ni Lola sa artistang si Ronald Reagan. Gustong-gusto niya raw ang mga pelikulang cowboy niya. Nung graduate akong valedictorian sa klase, sabi ni Lola, kung magsusumikap lang ako, baka maging presidente pa raw ako ng Pilipinas. Parang si Ronald Reagan na naging presidente ng Amerika. Ewan ko lang, mas masaya pa siguro ako basta may magandang trabaho. Parang si Tito Jun kung nagtatrabaho bilang gwardya sa kulungan. Joshua Garces, ang bully. Takot ang mga kaklase ko sa akin. Iniiwasan nila ako at mas gusto ko iyon. Mas madali para sa akin turuan sila ng dapat nilang matutunan. Tulad nung minsan, may batang dinala ang gandang robot niya sa klase para ipakita sa lahat. Ipinagmalaki niya talaga. Nung uwian na, hilintay ko siya sa may iskinita sa likod ng school. Inagaw ko yung Gundam niya at binali sa dalawa. Buti nga sa kanya, mayabang kasi. Hindi ako natatakot sirain lahat ng laruan ng kahit sinong kaklase ko. Wala akong pakialam kahit mag-isa lang ako. Dapat alam nila kung sino ang siga. Basta ako ang bossing. Siguro kapag malaki na ako, pwede akong maging teacher. O mas maganda siguro, baka pwede akong maging pulis. Batang construction. Tuwing nakikita ko ang mga batang kaedad ko na naglalakad sa kalsada na naka-school uniform, naiisip ko na masaya siguro na laging nasa eskwela. Batang limos. Tuwing umaga, may sinusulat si tatay sa mga sobre at inaabot niya ito sa akin bago ako lumuwas sa lansangan. Umaangkas ako sa mga jeep at binibigyan ko bawat pasahero. Sinisiguro kong mababasa nila ang nakasulat doon. Tapos kakanta ako at magtatambol. Ako mismo ang gumagawa nitong tambol. At kapag tapos na ako, kukunin ko uli iyong mga sobre. Kung sinuwerte, may lamang pera sa loob ang ilan. Hindi ko alam kung anong isinulat ni tatay sa mga sobre. Di kasi ako natutong magbasa. Pero sabi niya, dapat lagi akong mukhang malungkot kapag inaabot ko ito. Ronald Francisco, tagalinis ng puntod. Nakatira kami ng buong pamilya ko sa sementeryo. Dito rin kami nagtatrabaho bilang tagalinis ng puntod. Sinisiguro kong malinis ang mga puntod. Pinipinturahan ko pa nga minsan, 1 linggo bago bumisita ang mga kaanak ng mga namatay tuwing undas. Binibigyan nila ako ng mga tip at regalo. Pinagmamalaki ko ang ginagawa ko. Ngunit may bahagi ng sementeryo na di gaanong binibisita ng tao. Doon nakahimlay ang mga alagang hayop. Lagi akong bumibisita roon. At pag may pera, bumibili ako ng 1 o 2 pirasong bulaklak. Dito ko nilibing si Bantay. Namatay siya, 3 taon na ang nakakalipas. Batang uling. 2 beses kada linggo, 3:00 ng madaling araw, dumarating ang truck na nagdi-deliver ng uling. Inaabot kami ng halos 1 oras ni inay para i-repack ang lahat sa maliit na plastic bag bago ako pumasok sa eskwela. Binebenta niya ito sa palengke ng 20 pesos kada supot. Maganda ang kita. Pero may sakit na si inay ngayon, kaya kailangan kong lumiban sa eskwela. Doble kayod ako sa pag-repack nitong bagong delivery.
Sana maibenta ko lahat ito ngayong araw. Jerry. Maganda ang trabaho ko sa tindahan ng troso. Mabait na amo si Mang Ador at nagbabayad ng tama. Hinahayaan niya akong gamitin ang mga power tool kapag sarado na ang workshop at gumagawa ako ng mga laruan mula sa pinagtabasang kahoy. Balak kong iuwi ito sa amin sa Mindoro para sa kapatid ko. Kasama ang perang inipon ko para kay mama. Pero sa ngayon, di muna. Nahuli ni Mang Ador kaming dalawa ni Berting na nagpapaningas ng maliit na kristal sa palara sa likod ng shop. Sinubukan kong magpaliwanag pero talagang galit na galit siya. Tinanggal niya kami sa trabaho. 2 linggo mula ngayon, mag-16 na ako. Sana naman makahanap na ako ng trabaho para di manibugho si mama sa pag-uwi ko sa birthday ko. Ang batang lutang. Madalas kong nabibili itong maliit na supot ng rugby sa tindahan ng hardware ng 5 piso. Pero minsan, sinuswerte ako. Habang abala iyong may-ari ng tindahan sa ibang customer, kinuha ko yung isang bote na nasa counter. Di naman niya ito napansin. At lumakad ako palayo roon. Tinawag ko ang kabarkada at bumalik kami sa tirahan namin sa ilalim ng tulay. Lahat sila ay pinartihan ko at bawat isa ay nagkani-kaniyang pwesto at sininghot ang kanilang mga parte. Mararamdaman mong para kang lumulutang at nalilimutan mo ang kalam ng iyong sikmura. Magkapatid sa beer house. Ayokong maupo rito, maingay at madilim. Di ako makapag-concentrate sa paggawa ng assignment ko, lalo na kung napakalakas ng tugtog at nagpapalakpakan at hiyawan ang mga lalaki. Pero kailangan andito kami ni Kuya kasi iyon ang gusto ni Nanay. Sabi ni Nanay, mas ligtas daw kung kasama namin siya roon. Ayaw niyang naiiwan kaming mag-isa sa gabi habang nagtatrabaho siya. At kung di naman siya sumasayaw, tinatabihan niya kami sa lamesa at sinisiguradong nakapaghapunan na kami. Minsan, may ekstrang hotdog sa plato namin. Tapos, hahaplusin niya ang buhok ko, sabay halik sa pisngi namin ni Kuya bago siya umakyat uli sa entablado. Boy sunog. Di ko matandaan kung paano ako napunta rito sa malamig na kwarto. Pero narinig ko mula sa mga taong nasa labas ng pinto kung paano sinunog ng tatay ko ang bahay namin. May babaeng pumasok, ilang minuto lang ang nakakaraan at sinabing parating na ang ambulansya. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba ng tubig. Pero sobrang hapdi ng lalamunan ko kaya di na ako nagsalita. Sana dumating na agad yung ambulansya. Palamig ng palamig dito. Bakwit. Natatakot ako sa tuwing nakakarinig ng malakas na ingay. Kung andito lang si Papa, di ako ganun katakot. Pero di ko na siya uli nakita simula nung gabing pinaputukan ng mga mama ang bahay namin. At tinulak niya ako palabas ng pinto at sinabing tumakbo. Ang manlalaban. Namatay ang buong pamilya ko
at iba pang mga kapitbahay nang bombahin ng gobyerno ang aming nayon. Sabi ni Ka Tomas, maswerte raw kami na nakapagtago sa gubat at natagpuan ang kuta nilang mga rebelde. May 1 taon na rin nang maganap ang bombahan at sabi niya, gumaling na raw ako sa paggamit ng M16. Madali kong asintahin ang target kahit 100 yarda ang layo. Hindi ko na mahintay na mag-13 anyos ako. Sabi ni Ka Tomas, yun ang tamang edad na pwede na raw akong sumama sa kanya para makipagpakbakan sa mga sundalo. Batang Nebu. Sabi ng doktor, kailangan kong isuot itong mask dahil sa pag-atake ng hika ko. Di ko na mahintay kung kailan ako pwedeng lumabas at makipaglaro. Sa ngayon, nagkukunwari lang ako na isang piloto ng pandigmang eroplano, mountain climber o astronaut sa kalawakan. Mantikilyang muka. Ipakaliwa mo pa ang ulo mo, sabi ng potograpo. Para makita ang mas magandang bahagi ng mukha mo. Hindi ko binago ang upo ko at binigay ko ang pinakamatamis kong ngiti. Buong kumpiyansang nakaharap sa kamera. Sabi ni Mama, ang anumang kapintasan sa iyong muka mapapawi ng ngiting totoo. Ang batang basurera. Huwebes ng hapon ang pinakamagandang oras para maghalukay sa tambakan sa likod ng eskwelang pangmayaman. Ganong oras, inilalabas ang mga walang lamang basyo at plastik na bote, sirang computer at gamit na karton, lumang tubo at iba pang astig na bagay. Higit pa riyan, may nakikita akong mga gamit na laruan at manika. Iyong inilalagak nila sa isang tambak. Kaunting sulsi sa manika, pandikit sa sirang laruan o linis sa lumang teddy bear at mukha naman uling bago. Minsan, ipinamimigay ko ito sa mga bata rito sa lugar namin. Tuwang-tuwa sila sa libre ko.